Hi, kamusta? Siguro narinig mo na ang salitang born again. Kaya gusto ko i-share sa iyo ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng born again. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magbasa ng Biblia sa John chapter 3 verse 1 to 7. So basahin ko na lang dahil medyo mahaba ito. John chapter 3 verse 1 to 7. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganak na muli." Or sa English, born again. Nagtanong si Nicodemus, paanong may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. So akala niya literal na maborn again. Pero ito ang sinabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na spiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na spiritu ay nagkakaroon ng buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na kailangang ipinanganak kayong muli." Amen. So ayun, born again. So ang born again ay hindi relihiyon, hindi siya sekta, hindi siya organisasyon, hindi siya kung ano paman. Kundi ang born again ay isang experience. Isang experience na dapat lahat ng tao ay maranasan ito. So ang born again ay isa sa mga requirements upang makapasok tayo sa kalangitan. Kailangan natin maipanganak muli sa pamamagitan ng tubig. So ito ay isang napakagandang desisyon na ating gagawin kung maipapanganak tayong muli. Sino ba ang dapat maipanganak muli? Ang lahat ay na kailangang maipanganak muli. Walang exempted sa alituntuning ito. Kahit mayaman ka, mahirap, or anong uri ka man ng tao, ikaw man ang pinakamasama sa tingin mo, kailangan mong maborn again. Dahil yan ay tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. So ano ba ang kailangan para maging born again? Siyempre, unang-una, salita ng Diyos. Ngayong nakakapakanig ka na ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka na ng pananampalataya na meron talagang Diyos. Yun yung pangalawa, pananampalataya. At pagsisisi, and nandun din yung kapanganakan sa tubig or yung born again experience. At yung banal na spirito, yan ay regalo na lamang ng Diyos kapag tayo ay sasampalataya sa Kanya at gagawin ito. Sa makatuwid, ang born again ay hindi relihiyon, kundi isang karanasan na dapat maranasan ng lahat ng tao. So kinakailangan natin maipanganak muli. Nang sa ganon, isang beses lang tayo mamamatay. Iyon ay sa pisikal. At hindi na tayo mamamatay sa espiritual. Dahil kapag ipinanganak tayo ng 2 beses sa pisikal at sa espiritual, mamamatay lamang tayo ng 1 beses sa pisikal at hindi na sa espiritual. Ngunit kung may panganak lang tayo ng 1 beses sa pisikal, mamamatay tayo sa pisikal at sa espiritual. Sana malinaw iyon. At yun lamang, ingat ka palagi. God bless.